5 minutes mo, agad ang item. Yung Shadow Fred. Yeah. Pero I think, kasi yung skill niya, may mid-range, may long range. It's much more complicated nga lang. Kasi nung ginamit ko siya, medyo nahirapan ako ng bagay. Dahil, alam mo yun, hindi siya basta-basta you can't control yung range ng skills niya. Eh, syempre, tatlo na naman skills natin dito. Pero overall, still, pag nagagamit mo siya ng talagang effective, sobrang lakas ng damage output niya, especially when he uses that ultimate. Pero Angela, muna tayo ngayon. Nagsisimula ng ating laban, mga kaibigan. Iyan nyo na ang inyong mga popcorn. At kung ano man na kinakain ninyo ngayong araw na ito dahil merienda na tayo. Pero para tayo sa dinner time sa ating laban dito. Naipit kagad si Raph. Dalawang kanyang kalaban, Helmina and Supremo. Pero si Yato focus sa farm. Uy, look at the pocket damage! Binigyan ng Jolens na apoy. Pero ito talaga ang kalamangan ng isang Joyo ha. Pagdating kasi sa wave clear, sa may mid lane ay talagang mabilis talaga ang clear. Grabe naman! Solo! Grabe ko naman Dani maglaro. Wala pa mabilis pa sa alas 4 kahit alas 5 na. Tol! Ginamit yung flash para talaga may chase down nga ang isang early, and we have to remember ang isang early kasi dinadala niyan frenzy hindi talaga flash dahil nga medyo confident na siya. Short range pala yung payong, tas nakita ni Danny at dahil nga nauna siya mag level 2 yung punishment nandun na lang. Tsaka ang bilis din talaga ng movement dito ni Danny, no? Calculated kumbaga. That's a calculated movement coming from him and talagang naging effective para sa kanya getting that first blood agad sa ating game dito. And kailangan maging maingit na ni Sino dito ha. Hindi maganda yung nangyari sa kanya. Pero magiging maingit going into the mid lane right now. Kinagat ng pating. Pero wala. Hindi muna tayo papasok masyadong malalim itong si Viole. And now they have to back away muna for now. And I think moving towards the bot lane, mukhang nagkakabasahan at nagkakaalaman na mukhang may isisisi sila dito. Pero hindi magkakaabutan. At tandaan lang. Protect Danny at all cost. Ops. Pero wala kasing follow through. Ang mga members dito ng Team Flash PH. Yung pinaka... Hangon. Ang ganda naman ang ginawa doon to really cancel yung Unruly Blade. Man, talagang yung projectile winasiwas lang dito ng execration ni Derenji to be precise. Pero yun nga, man, nakita natin kasi yung pinaka-initiation dito ng Team Flash PH, hindi yung Unruly Blade or yung ultimate nga dito ni Gun. Kumabit kay Brambleback yung ginawa lang ni Brambleback dun sa may bandang gitna lumubog lang tapos wala na, babayo defective na. Yun ang nagiging problema dito, no? I think, again, we saw the bans earlier, pero despite that, makikita pa natin na there are still some heroes right here and there na pwede pa rin mag-counterplay ng mga crowd control and the potential to go for that early pick-off na pwedeng gawin sana dito ng Team Flash PH. Pero top lane, usual lang ang ating mga Clash laners dito ay nagkakaroon ng sarili mga buhay. Pero wala pa rin magaganap. Kaya mo Byron, no? Talagang pinipilit lang mid-lane with fall down in the hands of Team Flash PH. Mukhang wala magagawa dito pero ginamit na kanyang ulti to give some damage. Walang naabutan na kahit isa pero Hyde going in as well with the ulti as well. Grabe naman yung palitan dito. AoE damage na para sa kanila with the nakapaspell. At nakapitas na naman sila ng isa dito. Nakakabawi ang execution despite the first turret falling to the hands of Team Flash PH. Pero rough. Sobrang spicy ng ating Lian. Yeah, and it was made possible dahil nga itong si Hide yung ganda ng flash para maging decoy ng mga members dito ng execration and just being able to casting truth mantra being the initiation na kailangan. 2-0 in favor of execration. Pero ang malaking positive para sa Team Flash PH, nabasag nila yung pinaka-importanting tower sa mid game or sa early game nga natin, which is yung first tower dito sa mid lane. And that was made possible kasi yung mga skill kasi ni Joyu, umaatake siya, effective siya sa Torre, pre. So ngayon, yung sunog na yan, hindi lang pang hero, pang Torre din. So ito talaga yung maganda sa mga heroes ng hero. We are seeing a lot of skills also that would be very effective pagdating sa mga towers natin. Pero ngayon, simulan na kagad mga kaibigan natin tayo dito will fall down into the hands of Supremo. Pero tinamaan ang hook, nahatak ng mga kaibigan pero napnas ang kanyang buhay dito. Andito na naman si Raph. Williams will not connect to anyone unfortunately. Pero tamang Jones lang sa loob. At what cost yung pagkuha mo ng Tyrant? 3 for 1. Ang ganda ng simula talaga dito ng execration na although objective is really heading towards Team Flash PH, hindi nila hinahayaan na walang punishment and looks like that it will just be an even trade kasi itong Overlord nga ang pupuntiryahin dito ng execration. A free Overlord, free 10 minutes is still an Overlord na magbibigay sa'yo ng experience and map pressure.
Tandaan nga natin na medyo nalugi nga ang execution sa bandang gitna. Pero naitabla rin naman nila dahil nga yung winning lane dito ni Danny, nakuha nila pala ang Torre sa may bandang ibaba. Yes. So 1-1 tayo in terms of tower. Sobrang Gucci pag nagkataon. Pero may mga baby dragons tayo dito, no? Like you mentioned, meron tayo dito. Nakuha nila yung Overlord kanina. Si Pero Ralph na nakapasa naman. niya, ginamit na kanya Tremor Smash. Pero Blazing Brilliance, hindi man lang enough para kay Yato dito to show some damage. Pero sila ang nabibigyan ng pressure na have to back away. Tamang healing galing lang with Ginkgo Biloba coming from Bramble back. Pero wala nang follow-up na naganap dito. So, we just have to chill muna for now. But it seems like Team Flash PH also would like to go for the top lane to push this first tier turret as well to gain more control sa ating mapa. Kaya tingnan natin kung magiging successful sila sa pushing day. Handang-handa ang execration dito. At yun na yun jobs na yan. There's no need for Hai to really engage. Especially knowing na yung ibang mga members dito tulad ni Yato is less than half health. So, the better play here is to remain disciplined. Eyes on the prize, play for the late game kasi dyan talaga malakas ang execution. Look at this, sinusubukan nilang harangan yung ating baby dragon na punta sa makapag-defend sa ating first tier turret. Masyadong, syempre kung may spicy Leno, may spicy din tayo yung dragon, no? Baby dragon. Pero yung bot meron pa rin maliit na dragon dyan na nagpupush na padaan-daan. Ulit na mahuli si Ravi, pero kapag back away siya doon, is dash, and now sa ngayon. Si RTG pre! Sa mid lane, trabaho lang. Lumalampas ka na yata sa guhit Alam mo naman ang pag-guhit dito, delikado yan. Mauhuli. Pero nahuli siya dito with the crowd control and look at that Tremor Smash once again. Blazing Brilliance at napakasakit Kuya Eddie. The damage output coming from members of Execration to secure that kill. Pero at what cost? Could they lose their first tier turret to the top lane as well? Yes, I think they will. And nagpuposition sila dito towards the blue buff so they can defend this one as well. Or maybe steal it for themselves and also get the first tier turret sa ating mid lane. Positive trade pa rin overall para sa execution. Nakakuha ng isang kill tapos naging Torre and more importantly para sa kanila nakalbon nila ang jungle camps dito ng Team Flash PH. You take that pare every single time. Even the red buff goes over to Danny. We already have a sizable lead. 7 minutes into the game. You look at the gold lead ngayon ng execution, everything is going in their favor. Yes, kumbaga umaayon sa plano, sabi dito ng execution. Ang maganda yung nangyayari para sa kanila at this point of the game. But still seeing the potential of Team Flash to potentially go back into this game. Kaya pa pag nagkataon, magandang initiation lang kay Mobility pero basic Natamaan ng stun. Napagod ng stun naman noon pero di yata enough yung nila damage dito. Boom! To secure the rather the kill pero killing spin na and that's going to be a trade for them. Sayang na sayang umabot yung mga Jolens. 1 for 1 no? And again, just by being able to layer yung crowd control, kahit isang sunbeam nga natin na hindi nga nakaligtas sa all-in dito ng execution, pinasimple ang laro. Pumik tayo ng Angela, kumuha tayo ng isang stun, and the rest will follow through. This is execution at their finest. 8 minutes pa lang ang angas na kagad nila. Indeed. At tuloy pa rin ang pagsugod nila dito, no? Being able to get that second tier turret to the bot side. And hindi mo naman ganong may imagine din how effective right now is Angela in their current lineup. Pakita mo naman din yung kanyang mga stuns dito, yung mga slows niya with the Chaos Cinder. Really giving them a lot of lead at this point of the game. And syempre, mga bigla ang pagbato ng kanyang mga scorching barrage. Pero magugulat ka na lang na yun pala would be the death of you. Pag nagkataon, pero nakuha nila dito. Kita natin yung buong Pilipinas. Uy, kitang-kita dito yung buong Pilipinas. Kita mo yung Laguna, men. Ayun, no? Kita mo yung Laguna. Yung Manila Bay. Manila Bay yung sa gilid, oh. Nakita mo, men. Yung mga Nakita lagi mo yung swimming Dolomite Beach. Yung Dolomite Beach ka, nakita ko, pre. Ako, nakita mo ako. Andun ako, oh. Ala, Ang laki. yung first time. Ang kulit nyo, Kuya Erky, you know. Pero men, di ko inaasahan na may ganun pala tayong camera Ganda. perspective no? May pa-drone shot tayo dito mula sa ating production team. But then again, now, with execution, just knowing the timings nga rin ng mga buff dito ng Team Flash PH, inoorasan na lang talaga nila. Talagang dinidiplit nila yung resources na pwedeng kuhanin dito ng Team Flash PH. And so now what execution is doing is to take away the Overlord. 8 seconds, 6 seconds should be enough. At they will be getting this free objective. Ang trade up naman dito ng Team Flash ay dito sa may bandang ibaba. Pero remember, they have the medyo baby dragons na. Ano na to? Teen dragons na tong mga to.
Kumbaga, medyo delikado na sila pag nagkataon. Rebelde na, pre. Oo, rebelde Oo. na. Ibang Nagsa-cellphone stage na. Oo, senior high na kumbaga. Pero sa ngayon, nasa top lane lang sila habang kailangan nila mag-recall back home so they can respond for the top lane right now. Amazing brilliance para magbigay ng pressure, panakot na, pero tower will fall down to the hands of Execration. Nawin ng slow! Pumasok sa loob! Si Kuya RTG, pero nanapot si Byron, my friends. BCM yun. Kakaya nga ba ng damage nila dito? Bramble back will be there. Tamang healing, galing lang. Sustain. Uy. And Danny is going on fire right now. And Yuan was able to get one. Nakuha nila dito. Yung tower as well in the bot lane. May dragon kayo. Wala kaming problema. Pero di pa rin tapos ang laban. Si RTG. RTG! Nanapot! Naku po! Aray ko, Kuya Eddie! Ang sakit ng damage na bigay dito kahit na may heal lang coming from Bramble back. Teka! Pero si Shino! Ano to? Ending the game Ano right yan? now! Takbuhan Joe! Dalihan Joe! They can destroy right now! And Hala! what for it? What was that? Team Flash Page got the first win of the day! Tol, ano yun? Paano nangyari?